Yo! Welcome back! Ito naman si, tayo ng tayo. Ikaw yung kanina pa tayo. Welcome back sa number 1 male podcast sa buong Southeast Asia. Yeah. At soon sa buong mundo, malapit na. Kauna-unahang male podcast na daily upload, man. 3 p.m. Anti-Support Social Club na! Wala na, sinabi mo na pre mo. Anti-Support Social Club na nga. Oh, alas stress na eh. Inaaliyop ko kay Diyos, dinakdak ni pag! Hindi, may naka-BJ, nagre-reels eh. Okay. Gago yun. sscworldwide.com ha. Search nyo yung website natin para mabisita nyo naman yung mga happenings doon. Instagram, all social media platforms, makikita nyo kami. Sa description yung link. Yeah, so siya daw, General ng Soy Army. Ingatan nyo yung pera nyo. Nasa Telegram na ako, nababasa ko lahat ng sinasabi nyo. Wala doon si Josh. Paano? Sa pusuan o laruan talaga niya gusto Gusto niya kila Mario yun eh. Shoutout sa'yo Mario. Ano ba pala ako dun, bro? Palapagin nyo na to sa daw. Sa si sa daw dun sa pusuan o laruan. Yeah. Oo nga. Kung gusto nyo ng 1 million views, yan, papunta nyo doon si Sadaw, no? Hashtag Mario Honor, papasukin si Sadaw. Sa Sa LGBT. LGBT. Sa lahat ng social media, kung gusto mo ng bad boy na may class na perfume, pare, available sa mga shops natin. Shopee, TikTok Shop, available. May mga stock pa tayo, bro. Pero paubos na. Dahil sobrang bilis mabenta. Fan na ako niyan, nila Marion. Lagi ako nanonood yung pusuan laruan. Very entertaining. Keep it up, guys. Keep it up. Ato classes. Gagi may sasabihin sana akong pampara doon pero sa tangin na. Ano Anong oras pa lang pala? Hindi ko na inano. Ato classes, legendary. Ato classes. Supremo ng mga elite mong classes na pangit. Ay, nakita ko yung picture niya. Nag-meeting kayo nila Bugoy, Josh Mojica, si Ace. Pare mga tropa natin yan. Para sa mga ano yun, yung gagawin namin para sa mga deserving. Para sa mga deserving. Sabi ko, tangina, big man thing to. Hindi para i-detalye. Bugoy na ko. Tama, parang ano yun, parang mga magkakaibang mundo talaga. Bugoy na ko, Josh Mojica, tas ako. So, hindi siya parang pang alien siya, hindi siya pandito. Puro pagpapalago lang, no? Oh. Ano? So, ibig mo sabi niya kasi pare, hindi daw para doon. Putang ina to Ano daw, pang alien daw. So, pasok tayo ngayon sa usapin na Gaano kadelikado? gaano ba kadelikado ang Wow, transition mo, pilit pagiging... Kasi ang tahimik ninyo, pre. Oh! Tangina. Don't let them know your next move nga, pre. Okay, Di ba? okay. Oh. No. Di ba alien ka? Bakit sa tingin mo? Bakit pang alienan yung galaw mo, pre? Hindi normal yung bitaw. Hindi normal, extraordinary. Kasi nga sobrang delikado maging normal. Bakit? Bakit sa tingin mo, pre? Hindi ba safe maging normal? Kasi safe, yun nga yung path na safe nila, di ba? So sinasabi mo, hindi safe maging magsasaka. Masama loob mo sa mga nagtatanim ng palay. Tong ina saan galing yun? Ay, sabi nila sa comment section. Inan to. Sabi sa comment. Gago to. Hindi, sabi sa comment eh. Ang inan to, palitan talaga to. Palit si Gabe Pineda. Sabi- Kung ano sinasabi ang puta. Sabi mo sa kanila, sa comment yun, nabasa Hindi, ko lang. sobrang Nabasa ko. actually, hindi naman siya ganun kadelikadong mamuhay sa normal. Pero walang growth sa normal. Bakit? Diba? Ano ba yung definition natin ng normal? Sige nga. Ayan. Para sa akin, ng normal, ang definition natin ng normal, ito yung mindset mo simula nung nilabas ka ng nanay mo. Yun ang normal sa akin. Kung ano yung na-feed sa'yo ng media, kung ano yung na-feed sa'yo ng magulang mo, I think yun yung normal. Is it bad? Sabi niya to, masama daw yun eh. Is it bad? So masama pala yun. Para sa akin masama yun kasi bilang tao, naniniwala ako, bilang tao, mapababae or lalaki, bilang tao, parang destined ka To be greater? Oo. At ma-enjoy tong mundo na kinreate para sa tao in a extraordinary way. Di ba? Hindi lang basta normal. Like for example, magta-travel ka. Anytime you want.
anytime, anywhere you want, nang naka-private jet ka, versus kailangan mo pang pag-ipunan, di ba? Mag-live ka pa. Yun yung normal way. Ayun yung usual way na walang masama dun. Pero kung ganun ng ganun para sa akin, habang umiidad ka, parang para sa akin nagkakasala ka ng sagad sa sarili mo mismo kasi hindi mo na ilalabas yung buong potential mo. Okay. Bilang kawangis ng Diyos. Kasi yan, dito ngayon papasok yung kung bakit nagiging bad yung pagiging normal. Because ano yung pumigil sa kanya sa tingin mo pare? Ano yung pumigil sa kanya sa pag-reach ng potential? Ito na lang, question na lang dito sa podcast natin. Ano sa tingin ninyo ang pumipigil sa isang lalaki kung bakit hindi niya nare-reach yung full potential niya? Sa tingin ko dyan, babaksak yung pagiging masama ng normal. Ano sa tingin mo pare? Ikaw, sa tingin mo bro? For example, normal maging empleyado. Okay. Ano ang pumipigil sa isang tao, ng isang empleyado, para ma-reach yung full potential niya sa pagiging more than employee? Dagdag tayo ng detalye. Okay maging employee. Oo, walang problema dun. Ang masama, yung posisyon mo as employee, ganun lang. Nang mahabang taon. Umabot ka na ng 60 ng ganun lang yung posisyon mo. Para sa akin yun yung masama. Kasi parang ako naniniwala ko lahat ng tao, mapababae o lalaki, parang limitless yung kaya mong gawin. Yun na nga. So bakit nga hindi niya nagawa yung beyond his limit? Ito, para maano na lang natin Kaya minsan, ito yung isang normal na ugali ng isang tao or lalaki. Kaya hindi niya nare-reach yung full potential niya. One normal trait, mahiyain. Correct, diba? correct. Now, kaya hindi na-reach, if we're talking about employee lang, no? Kaya madalas hindi napopromote ang isang empleyado because mahiyain siya. Yeah. Isa sa mga hindi normal na trait na ginagawa ng tao, ng isang lalaki sa isang employee, is hindi normal na makipagkaibigan ka sa mga boss. Kasi sip-sip ka. Kasi ang sasabihin sa'yo, sip-sip ka. Pabida. Ask kisser ka. Pero sino ang napopromote? Yun. Yung mga yun. Kasi extraordinary sila gumanap. Extraordinary kasi yun gumanap. Hindi sila normal. Oo. Kaya nagiging masama, isa sa mga masamang trait ng pagiging ng isang lalaki. Masamang trait na normal is yung pagiging mahiyain. Normal sa isang tao maging mahiyain. 'Di ba? In order for you to reach your full potential, kailangan tanggalin mo yung pagiging mahiyain mo, makipagtropa ka, wag mong isipin. Isa pa, normal sa isang tao na maging people pleaser. Kaya ayaw mong maging tropa, ayaw mong sumipsip sa mga boss mo kasi iniisip mo yung isipin ng iba Or hindi sumipsip. Kaya ayaw mong gumanap kasi alam mo namang may ilulupit pa yung pagganap mo dun sa workspace. Pero ayaw mong gawin kasi nga, people pleaser ka. Baka mabadrip yung mga kasama ko. Yeah. Ayaw mong magbida-bida baka sabihin, bida-bida ako. Baka sabihin, sip-sip ako. Pero, tanungin ko kayo, mga pare, sa mga nakakita ng mga na-promote yung mga office mate nila, ano ang isang trait na meron sila? Bida-bida sila, pre. Sip-sip sila. Pre, double down ko lang sinabi mo, maganda yung pinaliwanag mo Kahit anong galing mo dyan sa trabaho mo na yan, kahit ikaw na the best performer dyan sa trabaho na yan, dudurugin ka pa rin ng sip-sip na katrabaho. Yun na nga, bro. Oo, una pa rin mag-promote sa'yo. Diba? Kasi yung galaw nila, hindi normal yun. Dun ngayon nagiging isang kung bakit pangit ang maging normal. Dahil yung ugali natin na hindi na natanggal like pagiging mahiyain. Yung mahiyain, trait ng bata yun na hindi na improve hindi na develop. Hindi mo na alis. So, hanggang paglaki mo, na-adapt mo na siya. Hanggang sa magkatrabaho ka na dapat tinatanggal mo yun. Na ginaslight ng sistema na, di gagi, okay lang na ganyan ka, magkubli ka dyan sa closet mo kasi introvert ka. Yun, di ba? Kasi ayaw ng system na mag-perform ka ng sagad mo Kasi baka maging competitor pa kita. Yeah. Totoo. Tangina. May singit ko lang. Alam mo kung bakit galit na galit yung mga normal na tao sa sip-sip na ka-workmate nila? Kasi alam nilang gumagana yun.
Yeah. Kaya sila inis na inis. Alam kasi nila, subconsciously, sa utak nila, mauunang umangat yun, mauunang ma-promote yun. Pero yun lang talaga sikreto dyan. I-serve mo yung mataas sa'yo and never outshine your master. Yes. Lagi kang mag-serve dun. Timpla mo ng kape, hindi nakakababa yan. Hindi. Yeah. Amo mo yan eh. Yeah. Yan ang mag-aangat sa'yo eh. Oh. Pag yan natuwa sa'yo, ikaw ang unang... Yes. Oh. May singit ko lang din medyo malayo-layo to. Go. Lahat ng kumalaban sa hari, ayoko maabot nyo to, magigets nyo na to. Lahat ng kumalaban sa hari, simula nung unang panahon pa lang, pinupugutan ng ulo. Lahat ng kumalaban sa hari, simula nung unang taon pa lang, pag yan hindi mo napatalsik, tatapusin ka. Oh. So, kung gusto mong kalabanin yung hari, yung pinaka-boss, make sure ninyo na mapapatalsik nyo yan. Dahil pag hindi nyo napatalsik yan, lahat kayo na tumaliwas, lahat kayo na lumutang na tumaliwas dyan, iisa-isahin kayo niyan, puputulin sungay nyo lahat yan. At ikaw unang pinakamasasampulan kapag ikaw yung pinakamaingay, pinakamadakdak na kumukontra sa kanya. Pero kung minamahal mo siya, tinotropa mo siya, kino-close mo siya. Iaangat ka niyan, pare. Di ba? Although, ito, ang dark side nito kasi, especially in the Philippines, napakapangit tignan nun. Pero ang pinag-uusapan natin kasi paunahan sa karera. Personal growth. Pera. Sino unang aangat. Pera. Pero yun nga, may dark side yan. Hanggang saan. Pero yun talaga yung pinakasagot. Ako, aminin ko, na-promote ako nun dahil nga, dinikitan ko yung mga tamang dikitan. Binigyan nila ako ng tamang tips. Nag-serve ako sa kanila. And ganun talaga. Kasi, ang una mo talaga, bro. Give value sa Ganito yun, may mga evaluation yan, di ba, sa company, di ba? May mga evaluation. Kung sinong ipopromote mo? Oh, kasi kailangan ng promotion dito. Sino, again, yung ano kasi pare, ito tatandaan ninyo ito ang bad side, but this is the reality. Tamad silang mag-check ng records, ng data, kung sinong pinakamadaming productivity. Kaya ang lagi nilang pinipili, yung lagi nilang kasama. Ito yung sad reality na kailangan ninyong tanggapin. Tamad silang mag-check nung records. Sinong pinakamarami dyan? Abutin sila ng isang buwan doon kaka-check. Okay? So, ang pinaka-shortcut nila kung sino na lang ang pipiliin nila para ma-promote ay yung laging, sir, yung kasama natin sa meeting, yung kasama natin sa coffee. Allied niya. Gusto niyo yun, sir? Di ba lagi natin kasama yun? Ayaw nga si ano. Kahit walang alam yun, pre. Dahil kita siya ng boss, kita siya ng taas-taas. Visible siya. Visible siya. Yes. Again, galaw ba ng normal yun? Hindi eh. Kasi takot nga tayo. Takot tayo na magkapal ng muka at takot tayong sumipsip kasi na-imprint sa atin na pag sumipsip ka, galit sa'yo yung iba. Diba? Natakot tayo eh. Diba? So, yun, isa yun. Nag-step up ka na. From the time na kiss ass siya tawagin, kiss ass siya, pero personal growth kasi and growth sa career din, step up ka kagad sa mga normal, panis ka agad yung mga normal. Ikaw kagad yung visible dun sa boss mo. At the end of the day, sino bang mas masaya? Sino mas malaki kita? Ikaw. Sino na-promote? Pag nagkasakit ka ba? Pag nagkasakit ka, yung mga takot kang ma-judge mo, tutulungan ka niyan? Pag nagkasakit ka? Hindi. Pag nanganak yung misis mo, mag-chip in ba yung mga takot kang ma-judge ka? Hindi. Ikaw pa rin yun. Kaya yung effort mo na pagiging visible, wag na lang sip-sip, pagiging visible sa mga boss ninyo is helpful at the end of the day sa'yo at sa pamilya mo. Yung mga takot kang ma-judge ka, walang pakialam sa'yo yan, pare. Pag natanggal ka sa trabaho, di ka tutulungan yan. Correct. Sinong tutulong sa'yo? Yung mga boss. Ito pa, pro tip. Kaya okay din na maging visible kayo sa mga boss. Pag lumipat yung boss na yon, dahil ikaw ang lagi niyang kasama, ikaw yung sasabihin nun, uy, may magandang company, magandang swelduhan dito, gusto mo lumipat dito? Magandang pwesto pa yung mga mo kagad. Pare. Yung mga takot kang ma-judge ka, pag lumipat yun, wala namang pakialam sa'yo yun. Walang paki sa'yo yun. Diba? Unahin ng mga boss pare yung bata nila. Yun, exactly. Bakit? Kasi ang gaan kasama. Kasi nga ikaw, nagsuserve ka sa kanya. Yun ang benefit nun. At nasabi mo kanina, napakaganda yung explain mo. Sabi mo, bakit napipili yung visible at sip-sip kumpara dun sa magagaling mag-perform? Kasi mas coachable ka na. Yes. Automatically, alam ng boss mo, nakikinig ka, nagsuserve ka, kung ano yung iuutos niya sa'yo, alam mong mapoproject mo. Yeah. Kasi susundin mo naman talaga. Hindi gaya ng mga malulupit, hindi pa niya sure kung susuway ba to or ano ba. Ito pa mali sa malulupit napansin ko lang din based sa experience ko sa corporate pare. Itong mga malulupit na to, dahil alam nilang mas magaling sila sa boss, mas mataas ngayon ang tingin nila sa sarili nila kumpara sa boss. Yes, maigo Ramdam pa. ng mga boss yan.
Parang, ay, itong inan to. Kung imagine mo pare, magaling ka na, tapos visible, nakikisama ka pa sa boss mo. Putang ina, asset ka. Ang tawag sa'yo, asset. Yes. Boss, ito magaling pa makisama, asset. Pero yung magaling na mataas tingin sa sarili, kinakalaban pa yung boss. Ang tawag sa'yo, liability. Baka tanggalin ka pa. Tanggalin ka pa. Kaya nga sabi ko sa'yo, yung mga tumataliwas sa Harrison ng unang panahon pa lang, pinupugutan ng ulo eh. In modern, ngayon, sisibaking ka na lang. You're fired. Parang, diba? Sometimes, again, dito pare, ma-justify natin. Tignan mo, kung nakikinig ka ng mabuti, sasabihin ng iba yung alpha male, yung mataas tingin sa sarili niyan. Bro, tignan mo to pinag-uusapan namin. Willing kaming magpababa ng pride namin. Basta, alam mo yon yung may purpose. Yeah. Diba? Willing kaming makisama dahil merong benefit eh. Diba? Hindi kami mataas tingin namin sa sarili namin agad. Hindi ganun eh. Hindi ganun ang laro kasi sa buhay. Kailangan mo talagang makisama. Pre, magsaserve ka pa rin. Oo. Kahit level ka na, Elon Musk ka na, ano bang ginagawa niya? Nagsaserve pa rin siya. Nagsaserve siya, pre. Serve pa rin siya sa society. May pinagsisilbihan pa rin siya mga higher people na nasa higher table, pare. Oo. Lahat tayo nagsaserve, paikot lang yan. Pag sisilbihan ka, magsaserve ka. Paikot lang yan. Yun. Isa pang delikado nung galawan mong normal. Dahil normal ka gumalaw, normal ka mag-isip, natatakot ka dun sa mga bagay na hindi ka naman magbe-benefit. Like for example, alam mo dun sa workspace, alam mong kaya mong gumanap ng sagad. Alam mong, kunyari, itong lowest level, ikaw alam mo yung kapasidad mo, kaya kong gawin yung ginagawa ng level 2, level 3. Takot kang mag-perform kasi tangina, baka sabihin nila bida-bida ako, baka mawalan ako ng kaibigan. Dati hindi ka takot mawalan ng kaibigan eh. Kasi kung sino yung mawawala sa'yo doon, hindi mo kaibigan yun. Kung titignan nila negative as nag-perform ka ng maganda, ni-utilize mo yung kung ano yung skills mo, pag yung hindi pumalakpak yung doon, kung sino hindi papalakpak at mamasamain nila yung being you, hindi mo siya kaibigan. So ba't ka matatakot na mawala yung pakikisama nun sa'yo? Yun. Isa hindi mo naman kaibigan. Maganda na point out mo yan. Diba? Yun nga, isa sa mga trait ng normal na delikado is, number 1, hiya. Kanina natakil namin. Tama. Pangalawa, yung sinabi niya, takot. Takot sa maling Kapatid yan, hiya at takot. Oo, pare. Puta, pag nagtulong yung dalawang yan, wala ka talagang mararating, bro. Kasi isa pa, takot, di ba? Katulad ng sinasabi natin, again, employee. Nung punta tayo sa employee na buhay ng empleyado. Okay. Sabihin natin mahiyain ka talaga, hindi mo kaya makipag-socialize sa office. Di ba? Pero isa sa mga ginagawa ng ibang kababayan natin dyan na yung sweldo nila sa trabaho nila, ginagamit nilang puhunan. May lakas sila ng loob ngayon na gumawa ng side hustle sa labas ng office. Yun, dyan na natakil natin to last time. Yung mga nawalan ng trabaho nung pandemic, naglakas ng loob. Hindi sila natakot ngayon na mag-business. Hindi sila natakot gumalaw, labas dun sa kung ano lang yung ginagawa ng normal. Yun. Ito pa, maganda to, masingit ko lang ha. Ang dami nang babasyakin sa mga side hustle shit ko, pare. Yeah. Tandaan niyo, hindi ko kinakahiya yan. Hindi ako nahihiya. Kahit sabihin nila na nag-i-stocks isa daw, stocks, crypto, nilalaro niya, dropshipping, all in all, side business. Hindi ako nahihiya. Why? Kasi pag singilan na ng bills, tangin hindi nahihiya yan mga yan lumapit sa'yo. Kailan ba nahihiya Meralco singiling ka? Puputulan ka pa nga. Kailan ba nahihiya yung grocery pagbayaring ka? Hindi. Tapos ikaw nahihiya ka kumuha ng pera? Fuck that. Fuck that. Ba't ako mahihiya sa mga products ko na nagbibigay ng pera sa akin para makakain ako sa masarap na 3K, 4K, 5K? Yeah. Na hindi ako napapaganon, pre. Kaya kong i-swipe ng, okay, fine, kain tayo, guys. Champion. Diba? Ito kasi mga Pilipino, nakakahiya ka sa daw, hindi ka alpha male. Bakit ka nagbebenta ng product? I don't give a shit. Diba? Kasi nga, yung bills ko, hindi nahihiyang singilin ako. Yung bills mo, hindi siya nababayaran ng hiya, no? Pre, lalapitan ka niya, kakatukin ka Meralco, pak! Nahiya ba Meralco sa'yo? Bukas na kita singilin, nakakahiya ka singilin. Tatawagan ka pa nga, ilang beses kang tatawagan. Magkano Meralco bill mo? Benching ko, nakakahiya nang bukas na kita singilin. Hindi sila ganun. Putang ina, confident silang singilin ka. Kasi ikaw nahihiya kang kumuha ng pera, tapos wala ka naman tinatapakan tao. Wala. Par. Champion. Parang that time pa lang na nakikita nyo ako na
nagda-dropship, dapat nga may clue ka na. Bakit ginagawa ni Sadaw to? Kung pang chipipay lang tong ganitong, ba't ginagawa ng artista to? Yeah. Bakit ginagawa ng big celebrities to? Diba? May mga pangalan na sila sa industriya, bakit ginagawa nila yung ginagawa ni Sadaw? Na nagbebenta ng mga products. Oo, may mga artista nagla-live selling, pre. Kasi pare, may something. May pera. Ayun na yun Kaya, tangina nasa diba? Abot nyo na yun. Yeah. So, yun pa, no? Maganda yun, na-point out natin, no? Nasala natin na mabuti. Takot, hiya. Dadagdag pa ako, pre, ng isang normal na ugali na delikado. Madalas sa atin, mga tao, pag may nabasa or may joke na sinabi, ang normal na reaction ang magalit, mainis. Yun, isa yun. Number 3, emosyon. Emotional. Yan, normal na ugali ng paglabas natin sa mga magulang natin, automatically emotional tayo eh. Correct. Anong unang reaction ng paano malaman ng doktor na buhay ka? Umiyak ka eh. Emotion. Diba? Emotion. Ganda. So, yung emotion na yun, isa yan sa mga normal na ugali ng tao na, again, pambata yan na traits, yung pagiging emotional. Again, emotional ang emotions, traits, DNA yan ng tao. Pero ang pagiging emotional is bata, traits ng bata, because ang bata wala pang way yan to communicate. Hindi pa siya masyadong logical ang bata. So ang way ng communication ng bata is through emotions. Correct. 'Di ba? Now, maintindihan mo pag bata, pero pag malaki ka na, pare, pag naging emotional ka pa, ibig sabihin nandun ka pa rin sa normal state. Hindi ka nag-iisip eh. May makita ka lang na joke, may makita kang post, putang ina, magko-comment ka talaga, mag-aaksaya ka ng oras sa comment section. Double down ka lang Yeah. It's okay sometimes na malungkot ka, makaramdam ka ng inis, yamot, pero ang pinupunto ni Josh on point, huwag kang maging reactive towards dun sa nakita mo lang, sa emosyon na nararamdaman mo. Yeah. Huwag kang basta-basta magbato ng energy ng hindi naman kailangan. Yun. Exactly. Diba? Kasi nga yung emosyon natin, bro, part yan ng pagiging tao. Pag wala kang emosyon, hindi ka tao, pre. Android ka. 'Di ba? Android ka. Android ka ba? Hindi naman. So, normal pag may sakit kang nararamdaman, na heartbreak ka, normal na malungkot. Correct. Hindi Diba? namin nineneglect yung emotion, Yan na naman eh. Mamaya may comment section na naman. FB comment section eh, di ba? Toxic kasi yung FB eh. Hindi namin nineneglect yung emotion, normal makaramdam yan. Ang ayaw namin, isirain mo yung buhay mo dahil lang sa nakaramdam ka ng hindi maganda. Tsaka hindi mo kayang kontrolin kasi. Correct. Yeah. Gagawa ka ng action na pwedeng pagsisihan mo habang buhay dahil lang sa galit mo, nanapak ka ng tao, binaseball bat mo yung tao, dahil lang hindi maganda yung sinabi niya sa'yo, pwedeng masira yung buhay mo. Number 1 example ng normal na ugali ng lalaki. For sure ako dumaan dito na pag may tumititig sa akin, nababad trip ako agad. Suntukan na to. Di ba? Ang inang to, bakit ka nakatitig? Ibig sabihin, emotional ka kasi. Hindi mo na kayang kontrolin yung emotion mo na pag tumititig, putang ina, suntukan ka agad eh. Pag tumitig, fun eh. Parang Minumukhaan ka na eh, diba? Minsan pag may tumititig. Minumukha no minamataan, magkaiba yun eh. Pwede minamataan ka, asset pala yun. Asset pala. Well, may masingit ko lang sa mga employee dyan, sa mga company na nagtatrabaho dyan sa company, no? Nung time na na-promote ako, pare, as Bisor noon sa BPO, ang dami ng mata sa akin. Kasi hindi naman ako sobrang lupit eh. Pero, coachable ako. Alam nung mga hire sa akin na marunong ako makinig. Hindi ako kasing galing ng ibang agent. Kasi may mga malulupit talagang palong agent, pre. Yung talagang hindi nagkakadisat. Talagang puro magaganda yung review na lagi sa kanila. Lulupit, tataas ng Ako kasi, kaya kong makisama sa mga boss. Alam ko yung kailangan nilang marinig, yung gusto nilang marinig. At hindi dapat sabihin. Alam ko yun, pare. So, ang dami ng mata sa akin nung unang upo ko. Kasi syempre, ba't yan? Ba't na-promote? Mas magaling pa kami dyan eh. Diba? Hindi naman magaling yan si Sadaw. Ganito, ganyan. One time may binasag ako doon. Sobrang hater ko siya, pare. To the point na, paano ka naging Bisor? Ginanon ako, pre. Nag-busy ako. Sobrang init pang ulo ko noon dahil napa-OT na ako noon. Halo-halo na lahat. Kinalabit niya ako. Parang, ba't ka naging Bisor? Diba magkabatch tayo? Ganyan. Paano siguro, ganito, ganyan, ginanon niya ako, pare. Low-key joke, but at the same time, alam kong below the belt. Parang tinatamaan din yun, pre. Kasi agent pa rin siya nung time na yun eh. Mas magaling siya sa akin sa mga aspeto eh. Isa lang sinabi ko, ito, pwede nyo itong sabihin Hindi ko ito malilimutan. Basag siya eh, tulala siya eh. Kung tingin mo mas magaling ka sa akin, then bakit nandito ako at hindi ikaw?
Yun lang. Tapos tinitigan ko lang siya sa mata. Kinwestiyon mo lang din siya, no? Kinalibit niya. Babae yun, ha? Kinalibit niya ako. Ganyan. Parang hinarap ko siyang ganun. Binatawan ko yung keyboard. Sabi ko, tingin mo kung ikaw mas magaling sa akin, ha? Bakit sa tingin mo ako yung nandito at hindi ikaw? Kumbaga parang Machiavellian style, pare. Siya na ngayon nagdududa sa sarili niyang... Ibalik mo lang sa kanya yung tanong. Tapos kinambyo niya na, ikaw naman binibiro. Pero alam ko low-key sa pool yun. Kasi after nun, di niya na ako inano, pare. So kapag may nagda-doubt sa inyo na promote ka, basagin mo lang ng ganun. Kung tingin mo mas better ka, bakit hindi ikaw? Bakit ako? Exactly. Because I'm better than you, diba? Pero huwag mo na sabihin yun doon. Hayaan mo na lang magduda siya, diba? Tuldok na yun sabihin mo na lang diba? Tsaka ito rin tatandaan nila minsan yan sa supervisor mainit din sila diyan kasi nga bakit madalas kasi yung position na supervisor. Ang hindi kasi naintindihan ng iba. Kaya yung ibang agent na ka-level ninyo inapopromote sa supervisor. Ano bang trabaho ng supervisor? To handle people. Manita. Correct. Baka malay mo, magaling ka sa work, ako magaling mag-handle ng people. Yun nga. Yun ang hinahanap sa visor. Dahil siya yung nakisama sa mga boss, nalaman tuloy nila na okay itong sa tao. So, yan ang pang-position na supervisor. Correct. Kung technical ka, hindi ka pang supervisor. Hindi sa ibang aspeto ka na lang tumingin, di ba? Tier 2, Tier 3. Di ba? Pag supervisor, pang pang interact sa mga tao na skills ang hinahanap kasi doon. Ang labo nyo rin Feeling nila nun, ang laki na ng tinaas ko nun puta, 10,000 lang inangat ng sahod ko sa sahod nila. Feeling nila parang tumagos-tagos na. Talagang gusto nilang ibalik ka pa rin sa ano mo kahit konting angat lang. Hindi rin kasi nag-iisip yung mga. Yun, kasi nga, emotional nga sila. Correct. Normies diba? Kasi normal Pero kung kunyari, ka-office mate kita nun, dahil hindi naman normal yung pag-iisip natin, kasi naikipag-socialize yun Di ba? Ganun yun Saka nung na-promote yung kabatch ko nung nalalaki na tropa ko, hindi why ang tanong ko sa kanya, hindi why. Why you? How? How? Yun. Pare hindi why hindi bakit Paano, pre? Paano yan? Galing. Tinuro niya sa akin, ganito kasi. Leadership kasi yung targetin mo, tao, hindi naman technical problems or shit. Hindi ka na kasi magko-calls niyan. Ang problema mo na is paano sila ma-motivate palagi at alam mo na, may kompletong 7 steps nun sa mga tao, pambola, meron dun. Yun, pre. Tapos, Yun lang sa akin. Na nangyari yung mga yon kasi Hindi ako nahiya. tsaka hindi nyo pinili, hindi nyo inalaw yung sarili nyo na manahan sa pagiging normal. Correct. Diba? Gumanap ka ng extraordinary na ganap para ma-attain mo yung mas mataas sa normal. Yeah. Diba? Sa pang-example na gumaganap ng hindi normal, nagbe-benefit ng hindi normal. Talagang tremendous. Yung pokpok na babae. Diba? Ang normal na babae, matino. Diba? Mag-aaral, maghanap ng trabaho, poprotektahan yung pekpek niya, ipapagkaloob sa papakasalan niya. Normal. Yung extraordinary na babae, sobrang wild. Papakantot kung kani-kanino, kapalit ng pera. Sino yung may LV na bag? Sino yung nakakapag-travel maya't maya? Yeah. Nang hindi papasok ng 9 to 6? Diba? Yun, example na rin yun. Ultimo yung mga babae. Tama, yung mga babae na mismo. Actually, aware ang mga tao Aware yung mga normal sa pag ginawa mo yung extraordinary, ang result ay extraordinary. Pero kasi mas maganda wag na lang maging pokpok. Umanap ka na lang ng mayaman na lalaki and then mahalin mo siya. Tangina, ganun din yun Hindi kasi yung pokpok, constantly binabayaran lang siya para i-sex Ang babaeng naghanap lang ng mayaman, tas nanahimik na, mas okay pa Na hindi rin normal yun. Oo. Ang normal na babae, kumbaga, work your, diba, your own shit, diba? Ganun. Career. Oo, career. Pero yung maghahanap ka, hindi normal yun. Yun yung mga maliwanag na ebidensyang nandyan na sa harap nyo na yung pagiging normal will result sa saktuhan lang. Hindi ka mamamatay sa gutom. Kung gusto mo talagang tumagos ng tagos, papaka-abnoy ka talaga. Oo. Diba? Yeah. Gagawa ka talaga ng mga extraordinary. So yun pare, again, kung gusto mo naman mag-stick, gusto mo mag-stick sa pagiging normal, go ahead. Itong mga sinasabi namin, this is a tip, pro tip, based on our experience, na baka makatulong sa'yo. Kung ayaw, bakit may problema ba sa yan ka na naman minamasama mo na naman sinasabi namin So, bahala ka na. Ikaw, kung gusto mong maging normal, okay nga lang sa'yo nga. Kami nga tip lang to. So,
Yeah, kung gusto mo pa rin ng mga ganitong klaseng content, don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago naming videos. Anti-Support Social Club. We'll be right back. SSCworldwide.com. Yeah.